Siyempre, merong lugar yan. Actually, problema ng coach yan eh. Yung kamong rotation at if you're going to look at it now, ang current trend ngayon ng formation, ng composition ng lineup ngayon is puro guard heavy. So makikita mo ngayon, pag nagbuo mga teams ngayon, mas marami ang gwardiya. Nung araw, mas marami ang malalaki. Ngayon naman, dahil uso yung dribble drive, running game, iskora ng labanan ngayon, kaya medyo naglo-load sila sa guard position. That's why I'm not surprised anymore kung bakit hindi mo kunin yung tipo ni Jericho Cruz. Si Jericho, number one, hindi na pinag-iisipan yan pag ganyang klaseng player. I think siguro naman people will agree na he was able to establish himself as a proven scorer, a stable scorer, na-establish niya na yon. And it's a career change. Siguro baka sawa factor na din dahil naglaro siya sa rain or shine. So medyo nag-career change. Ano ba namang makakampi ko naman ng isang Junmar Pardo, di ba? Hindi naman natin maikakaila yung winning culture na San Miguel, di ba? Nandyan na yan eh. So it's para bang pumunta ka sa isang team na medyo may batang LeBron James doon. So hanggat meron pa tayong mapipiga kay Junmar, nako si Junmar meron pa to ilalabas. Di samahan na natin sa mga huling sandali, di ba? So going back to Jericho, Coach Leo will find a way para ma-accommodate yan. Kasi pag inupo mo yan, napakamahal na bangko na bench warmer yan. Imagine, kumuha ka ng player para mo lang bangkuin. Very professional naman lahat yung nasa San Miguel group. So, the usual, kung sinong gamitin ng coach, ready naman yung mga yan as a professional player. And he has nothing to prove. I think si Jericho, he has nothing to prove. He has more to give. So it's bahala na si Coach Leo on how he will enhance yung laro ni Jericho na makakatulong sa team. And nakita mo yan, hindi nagba-back down yan si Jericho. And sa laban, malakas ang katawan, physical. Tirahan din, hindi rin umuurong. Ang isa pang na ko dito, Jericho, naging player dito ng Guam. Siyempre, may international experience and it counts a lot sa pagkuha sa kanya. Nag-improve yung stock niya as a two-way player and injury prevention na rin sa kanya to Why, kamo? Pagka ganyang karami ang rotation mo sa guard, just in case, umabot ng playoff. Alam mo naman, for the long haul, long season, sa haba ng laban, minsan nasasagad ang player, kailangan mo nang mag-stack ng player. You're not going to be stuck with parang mga player na role player lang. Kumuha ka na ng blue chip, madisgrasya si ganito, si ganyan. At least nakaabang isang Jericho Cruz, laban pa rin. Hindi na yung, reliever na lang yung pamalit ko. With that big isang ganyang kalaking korporasyon katulad ng San Miguel, they cannot afford to settle for anything less. Settle for less. Kasi napalaking kumpanya tapos magsisettle ka sa isang sasabihin ng mga may-ari, ang laki-laki ng natin, hindi nyo pinaghandaan, di ba? Kala mo, pag ganyang kalalaki mga kumpanya like MVP Group, San Miguel Group, there's no reason to lose. Walang hindi pinag-uusapan ng talo dyan. Puro panalo lang dyan. And also, ito, isa sa mga reason din, sa akin, tingin ko lang, yung COVID anticipation. What if? Sana naman, I hope not. Baka biglang meron magkaroon ng for health reason. At least meron kang, di ba, meron kang mabubunot pa.